So magpadayon gihapon ako sa mensahe, the don'ts and don'ts for a prosperous life. Ang mga butang dili angayan o angayang buhaton kung gusto ta makabatuon o mabungahon, mauswagon o malambuon nga kinabuhi mga igsoon. Ang atong text makita gyapon nato in Proverbs 3:1-12, so di na gyud mo magsigaan iglantaw sa ako karon kaya sakto na gyud ang text, ako na gyud double check, no? Proverbs 3:1-12. So ato niaging Sunday, nagiskot naman ko sa 1 nga to sa 4, so karon dire na lang ta sa 5 down to 12. Ang pulong sa Dios nagingon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. It will be healing to your body and refreshment to your bones. Honor the Lord from your wealth and from the first of all your produce. So your barns will be filled with plenty and your bath will overflow with new wine. 11. My son, do not reject the discipline of the Lord or loth his reproof. For whom the Lord loves, He reproves, even as Father the Son in whom He delights. Mga igsoon. Nanata sa ikaduhang simana sa tuig ba o sa bulan sa kaning January, tuig 2026. And as we venture out, aning nga katuigan, kitang tanan puro baya kita estranghero. Kay wala may usa nato nga naguna aning tuiga. Kitang tanan puro kita first timer nga mi atubang, miasdang og mitikang aning tuig 2026 mga igsoon. Og ako nagtuo ko nga matag usa nato posibleng makasinati og makatubang kita. Og ato gyud pong atubangon ang matag adlaw aning tuiga nga may managlahi nga issue. May managlahi nga suliranon, may managlahi nga mga hagit mga igsoon nga magahimo gayud kita og mga desisyon unsay angay gyud natong buhaton. Amen. And every choices and decision we make may affect us. Matag desisyon nga atong pagabuhaton makapikto nato and the people around us immediately or eventually. Pwede ang iyang ipikto diha-diha dayon or pwede sa hinahinay nga pamaagi. Pwede nga mapikto nato temporarily or permanently. Pwede siya moagi lamang, pwede po siya lifetime ang ihang consequence mga igsoon. Og sa atong kinabuhi, there will be tough moments. Nagi mga tough times nga musugot ka sa dili ang outcome sa atuang desisyon, ang resulta sa atong mga pagpili mga igsoon, mo apekto gyud po sa dagan sa core sa atuang life aning kinabuhiya, positively or negatively mga igsoon. Since niusa nato wala man ta masayod unsay dala aning tuiga sa matag usa, mao na nga usa gyud ka magyalamong butang nga maghimo tag mga desisyon. It is wise to make decision. It is wise to make choices according to the Word of God. Amen. Mao na nga usa ka magyalamon nga kung naman tayo butang nga pagabuhaton, mohimo kitag mga pagpili pahinubay ba o kanang atong gisubay sa kung saan gingon sa pulong sa Dios mga igsoon. Sa rason nga wala may butang nga maghatag natong assurance. For nothing give us an assurance regarding our tomorrow more than the Word of God. Amen. Wala magilaing maghatag og kasiguruhan nato kabahin sa atuang ugma labaw sa pulong sa Dios. Amen. Mo na nga we need the Word of God to guide us. We need the Word of God to direct us. We need the Word of God to mo nang ingon ni kanang David nga ang pulong sa Dios mo'y iwag, mo'y lamp, mo'y iwag suga sa atong dalanan mga igsoon. Ang book of Proverbs laid down practical truths of things we should
we should do and don'ts. Mga ito atong niaging Sunday, ang 1 to 4 ako nang gidiscuss. So karon mag-discuss ko sa remaining mga verses, mga igsoon. O magsugod ta sa verse 5. Ingon ang Bible, trust in the Lord with all your heart and do not lean in your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your what? Path straight. Iyang paghimong tulid ang imuhang agihanan, mga igsoon. So una, ang don't, ingon siya, very practical, wala na ako nag-iusap. Do not lean on your own understanding. Ayaw daw kunog salit sa imong kaugalingong pagpanabot lamang, mga igsoon. Ingon si Apostle Paul concerning aning atong kahipaluba. In 1 Corinthians 1:8, ingon niya, we all have knowledge. Yes, that is so, but knowledge pops up a person up with pride, whereas love builds up. Kini daw kunong kahibalo, ingon pa niya, makapasigar mo daw kuno sa tao. It pops up man's pride, mga igsoon. Sa pikas nga bahin kitang tanan, kinahanglan magita og knowledge aning kinabuhi. Amen. We need knowledge in particular aspects sa ato ang kinabuhi. Rason nga atong ginapadala nga atong mga kabataan ngadto sa kanang balay tulunghaan o balay katunanan aron nga maka-acquire sila og knowledge o kana nga kahibalo magamit nila in their social, moral, and economic development. Magamit nila sa ilahang pagpanginabuhi puhon, magamit nila sa ilang adlaw-adlaw nga lawig aning kalibutan, magamit nila sa ilang how they interact sa ilang isikataw, magamit nila sa pagtagbo sa needs sa ilahang pamilya, puhon o guban pa, mga igsoon. That's why nagkinahanglan kita knowledge. Ang kahibalo dili na mo ang ugat sa garbo. It is not the root cause of pride. Pero kung kanang butanga dili maangklahan sa pagpaubos, kung ang knowledge dili maangklahan, kung ang kahibalo dili ma-anchored sa humility, it will then inflate one's mind with air, pops a person with pride. Nga kung kana nga knowledge dili maangklahan sa pagkamapayinobsanon, kana magpadako sa ulo sa tao ug mohimo niyang garbuso, mga igsoon. Amen. Kitang tanan are commanded to do not lean on our own understanding. Mao gyud kanang sugo sa Ginoo. Ikaw ug ako gisugo kita nga dili kita mo salig sa atong kaugalingong pagpanabot, mga igsoon. That is to lift up and speaks of exalting oneself. Kanang paglin sa imong kaugalingon, mao kana ang pagbayaw sa imong kaugalingon, pag-istoryag mga butanga, kana bitang mo padako sa atoang ulo ug mo exalt sa atong kaugalingon, in having confidence on its own understanding, which then becomes the hindrance on trusting the Lord. Nga mahimo bitaw musalig na lamang kita sa atong kaugalingong pagpanabot, hinungdan og rason nga dili na hinuon kita makasalig ngadto sa Ginoo, mga igsoon. Kay sa pikas nga bahin, man can trust the Lord and lean on its own understanding at the same time. Dili pwede ang tao nga magsalig siya sa Dios o mosalig po siya sa kaugalingon sa managsamang panahon o higayon, mga igsoon. As infinite being, as finite being, maumana kita. Mga being ba nga kana bitang limited ang atong understanding and we cannot fully understand all things. Amen. Bisag unsa ka ka-bright, dili gid mo kaya masabtan tanang butang. Amen. Imo man ang kaugalingong lawas, pero kasabot ba ka fully kung ginaon sa pag-function sa imong heart? Kasabot ba gyud ka fully kung ginaon sa pag-function, kung gaon sa pag-function ang imuhang kaning digestive system, di ba? Dili. Ato na ng kaugalingong lawas, pero wala galitay full comprehension
sa kung ginaon sa paglihok niya na mga igsoon. Tungod kay ang kamaturan, we cannot fully understand all things, and we cannot depend on our own understanding, for it has some biases and shortcoming with regard to full comprehension of truth. For we cannot and could not fully comprehend everything, mga igsoon. And that is the truth. Nga kining atong usahing kaugalingong pagpanabot, may mga biases pa. Kaning atong usahing pagpanabot, may mga kakulangon o may mga lapses pa. Muna nga dili gyud ta fully makasalig niini mga igsoon. Amen. We cannot fully comprehend everything and anything, mga igsoon. As our Lord, nga mauman po ang ato ang Master and Commander, that is our God. Dili lang siya Dios nato, siya po ang ato ang Lord. It means our Master. Siya ang nagadikta, siya ang nagacommand aning kinabuhian. But sometimes, ang iyang command, usahay, goes beyond human logic. Amen. Di ba usahay ang mga sugo sa Ginoo? Usahay lisod di mo i-comprehend tungod kay it goes beyond human reason. May mga sugo ang Dios nga kining atong utok dili maka-comprehend. Di ba tinuod? Ingon si Jesus kadto kang Peter, Peter halala ka sa tubig. Physics nagingon, it is impossible, pero si Pedro naglakaw sa tubig. Amen. Katong atsa nga natagbo na ato sa tubig, ingon ang Ginoo, gipalutaw, puthaw, nilutaw. Pero sa gibuhat, gilabay lamang tong usa ka kahoy nga stick, and then nilutaw ang puthaw. May usang butag, isugo sa Ginoo, hala ato dito sa kuan panghilamos sa imong namong butag, isugo mo ato sa pool, panghilamos. It goes beyond human logic. Mo na nga kung mo-rely lang yun ka sa imong kaugalingong pagpanabot, sa pag-comprehend sa mga butang iya sa Dios, then trusting the Lord becomes burdensome to our soul. Amen. Mo na nga kung mo-depindi lang yun ta sa itong kaugalingong pagpanabot, nan ang pagsalig sa Dios mahimong halisod para nato, mga igsoon. That's why nga ng Bible butaon una natong buhaton is do not lean on your own understanding. Amen. Ang dos nga atong buhaton mao kani, trust in the Lord with all your heart and in all your ways acknowledge Him, mga igsoon. Nagasalig kita sa Dios by leaning not on our own understanding. Mao kanay way nga ginapakita nato nga nagasalig ta niya kanang wala ta nagadepende ba sa atong kaugalingong pagpanabot. Og ang klaseng pagsalig nga buot sa Dios gikan nato mao kini sa tibuok natong kasing-kasing. Amen. God want us to trust Him with all our hearts. Dili 90%, dili 99%, dili 99.9%, but God wanted everything from us. Amen. Sa dihang ang Bible nagingon atong saligan ang Dios sa tibuok natong kasing-kasing, that is, we are to trust God with the entirety of our being. Ato siyang saligan sa tibuok natong pagkakita. Amen. That we left nothing for ourselves, but give our 101% reliance and confidence in everything to God. Nga ato bang ihatag ang tanan with regards sa itong pagsalig o kumpiyansa ngadto sa Dios sa tanan, mga igsoon. That's why, kung musalig ta sa Dios sa atong finances, saligan usab nato siya sa atong ugma. Kung ato siyang saligan sa atong ugma, saligan po nato siya sa atuang karon. Kung ato siyang saligan sa atuang karon, saligan usab nato siya sa mga trials nga ginatubang nato sa kinabuhi. Nga dili kita niya pasagdan, mga igsoon. We trust God in everything. Amen.
Saligan nato siya sa tanan. O atong gina-ekspresar ka na nga pagsalig by that leaning on our own understanding and by acknowledging Him in all our ways. Atong ginapakita ka na nga pagsalig sa dihang wata naga dipindi sa atong kaugalingong pagpanabot o ato siyang ginaila in all our ways. Ato siyang gina-acknowledge sa tanan nga atong ginabuhat mga igsoon. Understand me, the greatest knowledge a man can possibly possess is the knowledge of the Almighty God. Nga kung namay kay balo, nga pinakadako, nga pwedeng ma-attain sa tao, kanang nakaila sa Diyos. Amen. Kanang may Diyos siyang nailhan, nga naghimo sa langit o sa yuta. Ingon na si Jesus in John 17:3, Now, this is eternal life, that they may know you, the only true God, in Jesus Christ, whom you have sent. Unsa daw ang eternal life, nga ikaw ako nakaila sa Dios, o kang Kristo ngayang ipadala. Amen. That is eternal life, nakailatag Dios. May Dios tang nailhan, o kana nga Dios nga tong nailhan, mo ng Dios nga naghigugma nato, labaw kaysa ngayan. O kana nga Dios nga atong nailhan, iyang gi-ekspresar ang iyang gugma by sending His Son to die in our behalf for the atonement sa atong mga sala, mga igsoon. Ang word nga no, usa ka na ka-Jewish nga idiom for sexual intercourse between man and woman. Kanang word nga no, ginagamit ka na sa Jewish people as kana bitawng paghulagway sa kaning buhat ba sa magtiayon mga igsoon, which bring them to know intimately each other. Nga sa ingana nga gayon kining magtiayon naging lalum nga pag-ilhanay sa matag usaba. Tungod kay ang pulo nga no speaks of relationship. Amen. Ang pulo nga nakaila, naghisgot ka na sa relasyon. O ang word nga acknowledge in verse 6, gikan ka na sa Hebrew nga yada, nga when ascribed to God, kung kana nga pulong imong ipahinungod nga to sa Dios, then it speaks of relationship between God and His people, and it speaks of deep personal intimacy that God, our Father, longs to have with His children. Amen. That is the word no. Usa ka pagpakigrelasyon nga naay pagpakigsuod nga mo ang ginatinguha sa Dios gikan nimo o gikan nako mga igsoon. So understand me. So to acknowledge God in all our ways. Kana diyang pag-ila sa Dios sa tanan natong ginabuhat is to seek intimacy with God in everything we do in this life. Amen. Ang pag-acknowledge sa Ginoo sa tanan nga atong ginabuhat, sa tanan nga atong gina-perform aning kinabuhian, naghisgot ka na sa pagpangita o pagpakigsuod sa Dios in everything we do in this life, mga igsoon. That is the word, acknowledging God in all His ways. And to seek intimacy with God is to seek His will, purpose, plan, and desires in whatever we do. Muna nga kung atong ginapangita ang katuyuan sa Dios, atong ginasik ang pakigsuod sa Ginoo. Amen. Muna nga kung natay mga problema, kung ato yung tinguha ang makigsuod sa Dios, din atong pangitaon, unsa man ang desire, unsa man ang plano, unsa man ang katuyuan sa Dios, aning tanan. Amen. Kaya kung naka sa problema, and then nagmaoy ka, naka sa problema, nagsapot-sapot ka, naka sa problema, namikil na hinuon ka, I believe you are not seeking the will of God.
kay dili man ka na mao ang katuyuan sa Dios sa mao nga hagit nga midangat sa imong kinabuhi. Amen. That's why to seek to acknowledge God in all our ways is to seek intimacy with Him. And seeking intimacy with God is to seek His will, purpose, plan, and desires in whatever we do, in whatever atong ginaagihan, aning kinabuhi ay igsuon. Amen. Amen. Muna kung sige nimo og singkahan imong asawa, pagpakigsuod ba na sa Dios dili oy. Kung sige lang nimo pangbalikkaso ng imong anak, you are not seeking intimacy with God. Di ba? Kung wala nimo ginapangga ang imuhang mga anak, kung wala nimo ginapangga ang imong partner, kung imo lang ginapasagdan, you are not seeking the purpose of God. Tungod kay, ang pag-seek sa purpose sa Ginoo, it must be in everything we do in this life. Amen. Muna nga kung magluto mo, luto nga dili magsapot-sapot. Amen. Muna nga kung maglaba mo, maglaba nga dili magsapot-sapot. Because we are seeking the purpose, the desires of God in whatever we do. Amen. O ang sa saad sa Ginoo, and this is the promise, and He will make our path straight. That is, He will keep troubles away from our paths. Ang Ginoo mo'y manangtang sa posibleng mga problema sa atong agianan. And that is the promise of God. Sa dihang magkat-on gyud salig niya with all our heart. Sa dihang magkat-on gyud acknowledge niya in everything we do. Amen. Hallelujah. Ikadua, ingon niya, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. It will bring healing to your body and refreshment to your bones. Honor the Lord from your wealth and from the first of your produce. So your barn will be filled with plenty, and your bath will overflow with new wine. Una, ingon niya, do not be wise in your own eyes. Ang NLT nga translation nagingon, don't be impressed with your own wisdom. Ayaw daw kuno og kabili pa sa imong kaugalingong kaalam. Ayaw daw kuno pagmanggialamon sa imong kaugalingong panlantaw kay usahay bilib ra kay ta sa atong kaugalingon ba. Usahay tanaw nato sa atong kaugalingon murag kinsa gyud ta nga genius ba. But ingon ang Bible, do not be wise in your own eyes. Tungod kay kung ingani atong nilantawan sa atong kaugalingon, nan paingon gyud ta na sa sure nga kakulian. For the enemy of the fear of the Lord is being impressed with our own understanding. Kaya ang kalaban sa pagkahadlok sa Dios, kining believe kay ta sa atong kaugalingong kaalam o panabot mga igsoon. Ingon dahil siya, ang angay natong buhaton, fear the Lord and turn away from evil. Ang pagkahadlok sa Dios mga igsoon is a command. Sugo gayud ka na, which is a reverential fear in awe of the Lord's greatness, and to fear Him is defined as this. Ang pagkahadlok sa Dios mao kini. In Proverbs 8:13, to fear the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech. Ingon ni Solomon mao kini ang pagkahadlok sa Dios, kanang imong kasilagan ng dautan. O iyang gikasilagan ng garbo o pagkahambugiro. O ingon man ang dili maayong mga pamatasan. O ingon man ang dili maayong mga pinulungan, mga igsoon. Kini nga klase nga evil nga gidescribe ni Solomon address ngadto sa moral evil. Ang moral evil is mao kanang mga kadautan nga kita mismo ang gabuhat.
Kana bitong nasuko ka tungod kay nakay gi hambin nga hatred, that is moral evil. Mga human nga activities, mga igsoon, that is moral evil. So to hate, ang pagkasuko, pagkasilag sa usang dautan is a choice. Usa ka na kapagpili in the knowledge that evil is not good and it will only bring chaos and increase troubles in life. Kanang imong pagpili nga imuhang i-detest, kanang imong pagpili nga imuhang i-avert, kining mga dautan, mga igsoon, pinasikad sa kahibalo nga kining dautan maghatag lamang yung kadaot o kagubot sa kinabuhi, mga igsoon. Amen. Di ba mo na ang tinuod? Evil only add chaos, increase chaos, and add trouble sa kinabuhi. Mo na kung mo na imong understanding, then you will begin to hate what is evil, mga igsoon. To fear the Lord is to personally hate and detest moral evil by intentional aversion and animosity. Kana bitang na kay grabing kasuko o kana nga kasuko, muhatod nimo nga imong pilion nga likayan kanang tawhanang imong gikalagutan. And at the same word nga gigamit ni Solomon ani, nga ang pagkahadlok sa Dios kanang nakay personal nga kalagot ba sa ang moral evil og tungod niya na imong pilion nga likayan og dili gyud buhaton. Amen. Napaba mo diha? Usahay kita masuko ta sa mga tao nga hambugiro, pero nganong kung kita manghinambog, murag di mo ta maglagot sa tong tao kalingon. Usahay maglagot ta sa uban nga mga tao sa dihang maghimo silang mga sayop nga mga kakulian, pero nganong kita usahay kung kita masipyat nganong di man nato kasuk-an ang atong kaugalingon. Kay kung naa daw kuno kay kalagot sa maong butanga, imo daw kuno nang likayan nga dili nimo mabuhat og mahimo igsoon. It begins with hate to what is moral evil. Amen. And that is to fear the Lord. O kini nga mao nga o ang saad sa pagkahadlok sa Ginoo, ingon ba yan? The promise of fearing the Lord is healing to our body and refreshment to our bones. Nga kung kabalo giday ta mahadlok sa Ginoo, magdala kini kaayuhan sa atong lawas ug kalab-as sa atong mga buko. I want you to understand me, brethren. Moral evil affect those who practice it. Kanibitawang kadautan, moral evil, nagaapekto sa kung kinsang nagabuhat niini. May mga individuals for a very long time foster hatred and anger toward others who personally offended them, robbing them joy and peace, increasing the cortisol level, thus weakens the body's immunity. Kabantay mo nga sa dihang ang tao magsigig hambin o kanang kalagot ba sa iyang kasing-kasing? Kana nga kalagot mo increase sa cortisol level o kanang cortisol level mo na hinungdan sa atuang stress. O sa dihang ang tao ma-stress, ma-weaken ang iyang immunity. Mo na nga dali na lang magsakit, dali na lang maluya. Kabantay mo ng tao sige lang kaguol. Kanang tao ang una-una, siglang idwell ang una-una sa mga problema, suliran, kakulian sa kinabuhi. Kabantay mo ng mga taong sobra kamabalakon. It increase the cortisol levels sa ilang body. And then, magka-stress. Pag magka-stress na, nataliksikan lang gamay, na-admit na. Nga naman, weak naman ang lawas. That's why, ingon ni Solomon, nga kung katunan nyo daw kuno nato ang paglikay sa dautan, makatabang ni sa atong mayong panglawas. Amen. Amen. Nga kung katunan nimo nga dili ka magdumot kay dili na kabubuton sa Dios, katunan nimo malipayon kada adlaw, katunan nimo magmapasalamaton kada adlaw, kat-una nimo nga mahimong magmapinasayloon adlaw-adlaw, then magbenepisyo ang imong lawas, mga igsoon. Amen. Amen. Sige, tag-take og tambal para sa atong high blood, pero
Magsigira man putag kasuko. Magsigita og take og vitamins pero magsigira putag kaguol. That's why ang pinakamayong pamagi ni Solomon, fear the Lord. And it will bring healing to your body and refreshment to your bones. In short, makaayo sa imuhang lawas ang magkahadlok sa Ginoo. Amen. Pagpaka na ito ang Ginoo niya. Iglesia, honor the Lord with your wealth and from the first of your produce. Of all your produce ko lang na nag-ar. Lagi ko lagar. The Lord commanded believers to honor Him with their substance and the best of it. Sugo ka na sa Ginoo. Nga to siyang pasidunggan sa atong abot, kinitaan, o sa pinakamaayo niini. To honor means to be heavy or weighty. So to honor the Lord is to make heavy or give Him weight in our heart for who He is. Ang paghatag og dungog sa Dios kanang paghatag og kabug-aton sa iya haba. Diri sa atong kasing-kasing, sa kung kinsa siya. In Malachi, gibadlong sa Dios ang mga pari for not honoring His name, kay ilahang gikurap ang ilahang pamaagi sa pagsimba. In Malachi 1:6-9 ng Bible, a son honor his father and a slave his master. If I am a father, where is the honor due me? If I am a master, where is the respect due me? Says the Lord Almighty. It is you, priests, who show contempt to my name. But you ask, how have we shown contempt to your name? Ingon na Ginoo, by offering defiled food on my altar. But you ask, how have we defiled you? By saying that the Lord's table is contemptible. When you offer blind animals for sacrifice, is that not wrong? Nga kung maghatag na kuno taog mga mananap nga buta, isip sakripisyo, ingon ang Ginoo, dili ba daw na sayop? When you sacrifice lame or diseased animals, is that not wrong? Try offering them to your governor. Would he be pleased with you? So lain daw kuno naghatag kadto sa inyohang gobernador, o malipay ba daw kuno siya? O ingon ang Ginoo, iya ba daw kuno ng pagadawaton? Now plead with God to be gracious to us. With such offering from your hand, He will accept you, says the Lord your God. Kaya aning panahon nagikurap sa mga pari ang way sa worship by offering defiled animals ngadto sa Ginoo. Ingon ang Romans 11:16. If the part of dough offered is first fruit is holy, then the whole batch is holy. If the root is holy, so are the branches. Nga kung ang unang bahin, balaan, mao man pod ang tanang bahin, balaanon man usab mga igsoon. In Leviticus 27:13 ng Bible, a tithes of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord, and it is holy to the Lord. Amen. Amen. Tithes is holy to the Lord. Muna akong atong gina-honor ang Ginoo sa pinakamaayo sa ato nga substance, and that is the holy portion, and that is the holy part. When we offer to Him the holy portion, the remains will also be holy. Kung atong kwaon ang para sa Dios, balaanon usab sa Dios ang nabilin mga igsoon, and God blesses the holy things. Amen. O panalaginan gyud sa Dios ang balaang mga butang. So giving the best part of our substance to God is always an issue of who God is to you. Kaning atong paghatag sa Ginoo, pagpasidungog sa Dios sa atong mga kinitaan, it always reflect kung kinsa gyud siya sa imong kinabuhi. It always reflect kung nabagid siya kabug-aton sa imong kasing-kasing. It always reflect kung siya ba gyud ang imong Dios, worthy sa imong pagpasidungog mga igsoon. Amen.
That's why ganang Bible, honor the Lord niini ug ang saad sa Ginoo mao kini, di gyud ka makulangan. Amen. Di gyud ka makulangan. Ikatulo, in 11, my son, do not reject the discipline of the Lord or not his reproof. For whom the Lord loves, he reproves, even as a father, the son in whom he delights. Una, don't, dili nato i-reject, o dili nato i-disdain, o dili nato ba kutyaon o sawayon ang mga pagbadlong or kaminusan ang mga pagbadlong nga iya sa Dios mga igsoon. In Hebrews 12, 5-6, ingan ang Bible. And He gave you complete, and have you completely forgotten this word of encouragement that address you as a father's address his son. It says, my son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes you, because the Lord discipline the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His sons. Ano daw kunong dili nato angay ibaliwala, dili nato angay i-reject, o dili nato angay kaminusan o igbaliwala ang mga pagbadlong aya sa Dios. Tungod kay kaning mong mga butanga, pagpakita kani nga gihigugma gyud ta sa Dios. Amen. Amen. Pagpakita kani nga gipangga gyud ta sa Ginoo, o tungod kay ikaw ug ako gidawat usab sa Dios nga iyag yung mga anak. And that is the very purpose of discipline. That is the very reason why God disciplined us, because He loves us and He accepted us ingon nga iyang mga anak. Amen. Iyatang gi-receive, gidawat ingon nga iyang anak mga igsoon. Understand me, to reject the Lord's discipline is to deny that He loves us. Kung atong i-reject ang pagdisiplina sa Dios, mo kana tong atong gi-deny nga nahigugma siya nato. Ang pag-reject sa pagdisiplina sa Dios, murabag imong gidudahan, imong gilimod nga gihigugma gipangga ka sa Dios mga igsoon. Tungod kay ang gugma wa man nagakalipay sa dautan, pero nagamaya diha sa kamatuoran, o kanunay yung nagapanalipod mga igsoon. O ang atong Ginoo iyatang ginapanalipdan sa dugang mga kakulian sa kinabuhi, sa diyang iyatang ginapanton. Di ba? Amen. Kita nga mga ginikanan, nganong atong ginapanton ng atong anak para nga malikay sila sa posibleng problema nga dangatan nila puhon tungod sa mga dili maayo nilang mga pangatasan o gawi sa kinabuhi, manang ato silang ginapanton o sa purpose para malikay sila sa future nga problema nga ang hinungdan katong ilang mga reaction, mga buhat o mga gawi karon. Mao man pud ang atong Ginoo mga igsoon. He want to protect us, thus He disciplined us. Amen. Pagpanalipod na sa Ginoo kanato mga igsoon. And to lot His reproof is to disbelieve that He accept us as His children. Nga kung imong kaminusan or imo lang katawan o imo lang ibaliwala ang mga pagbadlong sa Dios, that is imuhang gibaliwala o wala nimo gituhan nga ikaw di ay gidawat sa Dios ingon nga iyahag yung anak. Amen. Mabitaw na nga sa pikas nga bahin, ato siyang ginatawag nga amahan, tungod kay iyaman tang gidawat nga iyang mga anak. He accepted us as His children, for what children are if not disciplined by their father. Kaya unsa ba daw kununing anak kung wala ginapanton sa iyahang amahan. Amen. Mao nga kung naay mga pagbadlong sa Dios, pagpamatuod ka na nga gidawat gyud ita sa Ginoo nga iyang anak, o pagpamatuod ka na nga nahigugma gyud ay siya nato.
Hallelujah. Amen. The ability to choose and make decision cognitively is a power given to us by our Creator. Di ba makahimo mata sa pagpili o kana nga mga pagpili atong ginabalansi pag-ayo. Ginatimbang-timbang nato pag-ayo sa posibleng outcome niya na ba? Tungod kay kagahom ka na o abilidad nga gihatag ka nato sa Dios. Matag adlaw, we are presented with opportunities to exercise this power. Adlaw apag mata pa lang nimo sayo sa buntag, may kahigayunan na nga kana nga gahom magamit nimo. Unhan ba nimo sa pag-ampo o unhan ba nimo sa cellphone? Di ba? Magpili ka kung sa imong unahon. Pagmata nimo sayo sa buntag, kung sa may imong unahon, magbasa ba sa Bible, magampo ba, or mangapi ba? You are given an opportunities on sa imong pilion mga igsoon. That's why, aning sa iyong kabutagon, this is my challenge to us all. Let us use it wisely. Kining kagahom nga gihatag kanato sa Ginoo, atong gamiton sa manggialamon nga pamaagi. By choosing what keeps troubles out of our path. Piliyo nato, gamito nato kining atong gahom nga mo resulta sa pagpili sa mga butang nga dili mo dugang o problema ba. Kung dili mo hatod ka nato nga kining mga problema sa kinabuhi, mga wala unta. Amen. Atong gamiton kining atong kagahom sa pagpili to keep trouble out of our path. Nga kung na may mga suliran, mga wagtang o mga wala na ba? Dili kay sulod sa pilang tuig, mao lang gihapong problemaha, mao lang gihapong isyuhang ginatubang, murag gyud kay desisyon nga gibuhat nga mausab kana nga kahimtang. That's why na kay kagahom nga gihatag sa Dios ug ang kagahom sa pagpili o gamita ka ng pagpili sa pagpili what keeps troubles out of our path mga igsoon. Amen. Natay kagahom sa pagpili. So pili atong mga pagpili nga magbinipisyo ang imong lawas. Pili atong mga pagpili nga makahatag og kapiskay sa panglawas. Pili atong mga pagpili nga mubaw sa imuhang mayong panglawas mga igsoon. Ayaw itong mga pagpili nga mohatod nimo nga magbalatian ka. Ayaw itong mga pagpili nga mohatod nimo nga mawikan ang imong lawas. Because at the end of the day, ikaw ra maghihapoy manambal. Ikaw ra maghihapoy magagwanta. Ikaw ra maghihapoy mag-suffer. Then why not choose? Katong butang nga magbinipisyo ang atong lawas. Amen. Natay kagahom sa pagpili. Then pili atong mga pagpili that increase your substance. Pili atong mga desisyon nga mupadato nimo ba? Pili atong mga desisyon nga mo increase sa imuhang resources. Pili atong mga pagpili nga dili mo hatod nimo sa kapobrehon. Pili atong mga pagpili nga mo pauswag sa dagan sa kinabuhi. Amen. Natay kagahom sa pagpili. Pili atong mga butang nga maghimo sa atong kinabuhi nga kahimutan sa Dios. Amen. Tanang kagahom na anak nimo ug nako. That's why make use of it wisely mga igsoon. Kung gusto tag mabungahon nga kinabuhi, kung gusto tag prosperous nga kinabuhi, kung gusto tag dagaya nga kinabuhi, then use the power, ang kagahom sa pagpili, wisely. For the glory of God. Amen. Manindog